Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Yan, ang sabi rito ay ang bansang Brazil. Ayan, ay naghahanda po sila sa kanilang ilalabas na kanilang digital currency. Yan, yung mga kanilang mga bangko. Yan, yung Brazilian banks ang naghahanda para dito sa kanilang ayan, malapit na po nila ang ilabas ito, digital currency na ito. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Brazil's top financial institutions are preparing for the nationwide rollout of the central bank's digital currency, DREX. Yan, tinawag po nilang DREX, yan, or DREX. Yan. As Brazil's central bank gears up for the introduction of their digital currency, DREX, leading financial institution like Itaú Unibanco, yan, BTG Pactual and Santander Brazil are escalating their efforts. Yan, these major banks are increasing staff in investing in the technology infrastructure required for the nationwide implementation for DREX. Yan, talagang pinaghahandaan po nila yung kanilang ilalabas na kanilang digital currency dito at nagtutulungan na po sila at sinusuportahan naman ng mga malalaking mga financial institution dito sa bansang Brazil. Kaya ayan, mga major banks, ayan, sabi rito ay increasing their staff and investing in the technology. Ibig sabihin ay sila po ay nagdadagdag ng kanilang mga tauhan at yung maging yung kanilang mga investment sa kanilang technology. Ayan, nag-i-invest sila sa kanilang technology para ma-improve ito. Ayan, para in preparation sa paghahanda ng kanilang ilalabas na kanilang digital currency na tinatawag po nilang DREX or DREX. Central Bank President Roberto Campos Neto has long been an advocate of digital assets. Even some of his global counterparts have taken a more conservative stance. Ayan po pala, may interest po pala ang presidente ng Central Bank, yan, ng bansang Brazil na si Roberto Campos Neto. Kaya pala niya naisipan na gawin ito. Yan, ang magkaroon ng sariling digital currency ang bansang Brazil. Since his appointment in 2019, Campos Neto has maintained that blockchain technology is not just a passing trend, but an innovation that can enhance the stability and efficiency of financial systems. Yan na nga. Malaki ang tingin dito ni Campos Neto sa blockchain technology, kung saan ay sinasabi po niya rito na hindi ito isang innovation na lilipas lamang. Ito ay magkakaroon ito ng malaking tulong sa stability at saka efficiency ng financial systems. Kaya ayan, may tweet po rito si Jack Straw at sabi niya, Brazil Central Bank's name its digital currency DREX. Yan, scheduled for 2024 launch. Ayan, next year po. Yan, ilalabas po nila ito next year. Brazil's central bank forthcoming digital currency set to launch next year will be named DREX. It announced on Monday, aiming to use the currency to boost financial services. Yan, Banco Central do Brazil. The central bank regulated DREX platform will harness blockchain technology to establish a new ecosystem where various financial assets ranging from equities to bonds can be digitized or tokenized. Ayan. This new platform will facilitate asset transfer via digital transactions. These transactions will be processed and verified within the DREX ecosystem by banks and other entities that receive the central bank's authorization. While the DREX system will not issue digital tokens directly, it will provide a platform where such digital assets can be created as clarified by central bank officials. Ayan.
Changing dynamics in financial sector. The financial institution commitment to DREX is seen as an extension of their broader digital transformation initiatives. For example, Itaú, which is set to announce its third quarter earnings soon, rolled out a digital asset custody service earlier this year with plans to make it available to individual consumers. This movement comes on the back of regulatory changes in Brazil that have made it easier for investment in digital currencies. Specifically, Brazil Securities Exchange Commission recently enacted legislation that allows hedge funds to allocate up to 10% of their managed assets in digital currencies, which came into effect on October 2nd. Ayan. The latest regulatory shift marks a significant change from previous restrictions, which prevented Brazilian investment funds from directly acquiring digital currencies as these were not deemed financial assets. Ayan. Talagang parang nagdi-digitize na rin po ang bansang Brazil. Ayan. Kailan kaya dito sa ating dito sa Pilipinas? Sana ay magkaroon din po tayo ng ating sariling digital currency. Yan, new digital currency, at sa tingin ko ay maganda po yan. Yan, gagamit na rin po tayo ng blockchain technology. Yan, siguro ay talagang mabilis ang mga proseso, mga transactions dito. Kaya ayan, may mga bansa na talagang nag-a-adapt na, inuumpisahan na po nilang mag-adapt ng blockchain technology. Kaya tulad na lamang ng bansang Brazil. Kaya yan, siguro ay sa tingin ko naman ay hindi malayo na ang Pilipinas ay darating rin tayo sa ganitong sitwasyon. Yan, meron sa tingin ko ay darating rin yung panahon na magkakaroon din tayo ng sarili nating digital currency. Kaya yan, ano kaya ang ipapangalan dito? Yan, kung ano ang siguro ay may kinalaman ito sa syempre sa atin, yan, sa ating bansa. Yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.